liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot o naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Isang gabi sa tahanan ni Kapitan Tiago ay nagkaroon ng isang pagtitipon. Sus Mariosep, maghintay kayo mga bulagsak. Isang banda, makikita doon si Padre Damaso, Padre Sibayla at Ginoong Laruha. Kumpara sa kabila, mas maingay ang pag-uusap ng tatlo. Ang pinakamaingay ay si Padre Damaso. Kakalita, nakakalata na yung pamamamahala nila dito sa bayan ay iiba. Puro mga Indio sa paligid. Ayoko sa mga Indio. 20 taon ako nagtiis at nagsilbi sa bayan na ito at nabibwisit na ako sa pagkain ng kanin, ng magsaging, ng bayan sa San Diego. At dito umalis pa ako, walang mang-iisang tao na naghatid ako dito sa bayan na ito. Tandaan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng dulang ng isang hino. Tama siya, Reverensya. Baka magpipig sa tansya. Huwag kang mag-alala. Matagal na din hindi itinuturing ni Tiago bilang isang Indio na nakikita mo sa paligiran natin. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Magandang gabi mga bisita. At andito na ang ating ikinahihintay, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Galing pa sa Europa, Crisostomo Ibarra. Pagkatapos namang ipakilala si Crisostomo Ibarra, ay nag-aaway naman ang dalawang kura na si Padre Damaso at Padre Sibayla, sapagkat pinag-aawayan nila ang kabisera. May isa lang makukuhan sa kabisera. Padre, ikaw na ako po sa kabisera dahil ikaw hindi nakamatagal na kura ng San Diego. Hindi, ikaw na umupo sapagkat ikaw ang pinaka mahusay sa bayan ng San Diego. Padre, ikaw naman ang pinakamakapangyarihan na kura ng San Diego. Hindi, umupo ka na dito. Ako dito, Padre. Umupo ka lang dito. Aba, Padre Damaso, ikaw po bang matalik na kaibigan ng aking ama? Ikinagagala ko po kayong makilala. Nagkakamali ka, iho. Hindi ko man naging kaibigan ang iyong tatay na si Don Rafael Ibarra, isang erehe at pilbustero ng bayan. Kung gayon, ikaw ang anak na sila sa Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan ng iyong ama. Ano pa sa'yo? Gracias, Senyor. Tatawa ng iyong ama. Nakilala ko at nakasama ko ang iyong ama. Siya ay isang makagalang-galang na tao. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nagpapakilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Nagayahin ko ang tradisyon sa Alemanya. Ako ay magpapakilala. Ako nga pala si Don Crisostomo Ibarra. Pinagagalak ka namin makita, Crisostomo Ibarra. Tila maraming bansa na akong napuntahan, ngunit mas magaganda ang kababahian dito. Asus, kasinungalingan. Pabola ka?
Mga mahal kong panauhin, dito na ang handa. Tara na at kumain na tayo ng hapunan. Ilang taon ka nang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Sa totoo po, parang ang bayan ang nakalimot sa akin. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kailanman ay hindi ko nakalimutan ng ating bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano ang para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Bukod man sa bansang Espanya, ay hindi ko talaga makakalimutan ang bansang ito. Kung ganun, iho, isang hangal ka. Kung pumunta ka pa ng Europa gamit ang pera mo, pero wala ka naman nagugustuhan doon. Pinag-aralan mo, alam na alam ng mga tao galing sa Europa. Kung tanungin mo. Senyores, wag na kayong magtaka sa ating tura. Ganyan-ganyan na talaga ang gugali niya noong bata pa lang ako. Siya ay mabait pa lang kahit nabubuhay pa ang aking ama. Nako! Sana naman yung tanggapin ang aking sinserong paumanhin. Senyores, kailangan ko na munang lumisan para sa Todos Los Santos. Hindi ka na ba mapipigilang umalis, si Bara? Paparating na si Maria Clara, alam mo naman at matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin doon, ngunit mahalaga ang aking pupuntahan. Machas gracias, kapitan sa hapunan. Walang anuman, Ibarra. Naway gabayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Pagkaalis ni Ibarra ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding inis tungkol sa buong araw. Nakikita niyo yung mga bata pupunta sa Europa na pumupunta dito para mag-aral at ngayon pagka-uwi, meron silang tinuturing nilang matataas ang kanilang sarili. Nako, wala silang galang sa bayan. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpapatuloy siya sa daang sakristya. Naroon ang mga inchik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng napabili ng puhang kahoy. Isinalaysay ni Ibarra, Diyos ko, sa gabing ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Nararamdaman niya ang tantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Binata, maging maingat sa mga lihim ng iyong mga kaaway. Anong nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Pinapatawad ko sa aking wari na naging mahal sa inyong aking ama. Ngunit kaming dalawa ay walang naging kaaway. Madalas ang sobrang kapanataga na nagdadalasa sa atin sa ilang mga kapahamakan. Sa huling hininga ng iyong ama, Don Rafael, ay hindi siya makapaniwala na siya ay mga nagtatagong mga kaaway. Ngayon alam ko na kung bakit naghihinayang si Kapitan Tiago na sabihin ang kamatayan ng aking ama. Ngunit bakit siya nakulong? Ano ang ginawa niya? Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang maaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nanloko sa kabesa. Nakita iyon ng mga tao, sinaklolohan nila ang artilyero at naidala sa pagkakutan. Kinalaunan ay namatay ang artilyero na siyang ikakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya noong hindi mapatunayan sa tribunal ang kanyang kasalanan. Ngunit, inakusahan siya ng iba pang salang hindi naman niya iginawa. Ang tanging kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayaman tao sa buong San Diego. Ngunit huwag mag-alala. Ang mabulok na bilangguan sa bansang ito ay maituturing isang kabayanihan. Siya ay namatay sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa aking ama. Napakapait ng kanyang sinapit sa bilangguan.
Patawad po at kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang mga nangyari upang ikwento sa inyo. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo ng iyong nalalaman tungkol sa nangyari sa aking ama. Di nada, Senyor. Nagpusog kaya ang ating mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Napakarami ng iyong nangyayari. Pinigurado na busog sila. Mabuti naman kung gayon. Ngunit ako ay nalulungkot sapagkat si Ibarra ay kailangan ng lumisan sa ating handa. O siya, may iwan ko nang muna kayo mag-ama at mag-aasikaso pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagamag sa iyong kalooban. Meron na ba? Walang anuman eh. Ngunit, nais ko lang magpasalamat sa Diyos na biniyayaan niya tayo ng magandang buhay. Sapagkat naaalala ko pa rin ang iyong ina. At mas maganda sana ang ating buhay kung kasama natin siya. Papa, huwag nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa yung matulog na kayo. Alam kong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng bisita kanya. Papasalamat talaga ako sa Diyos na biniyayaan niya ako ng napakabait na anak na katulad. Habang nakahiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama ay naisip niya ang mga panahong lumipas. Naalala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng pagiging tatay kay Maria Clara. Hay buhay! O Pia, aking minamahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Bagong Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pag-ibig? Maswerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang para tayo ay kasal. Dahil kung hindi ay di na ako makakita pa ng isang babae na katulad. Napakatamas lang yung iyong pagsasama. Dahil sa akin, si David, ang ginagawa nga natin sa amin. Isang obra na ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako mag-aanap ng iba? Sinungaling, hindi ako mapaniniwala na sinasara mo ang iyong mga mata. Pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Diyos. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. At mula sa aking puso, ikaw ang aking pinaka-inibig ng puso. Pero patawad muna aking sinisinta. Kailangan ko munang umalis. Dahil bukas ay Todos los Santos. Kailangan kong puntahan ang tutulong sa aking Diyos. Naiintindihan ko ang sasama. Naway makapagtambay ka ng bukas at matiwala. Paalam, aking minamahal. Ikinagabihan, aalis si Tia Isabel at si Maria Clara nang nasalubong nila si Padre Damaso. Buenos dias, Reverendo. Buenos dias rin, Isabel. Maria Clara, saan kayo patungo? Patungo po kami sa Auditorio upang makuha ang mga nailang gamit. Bueno, gusto ko lang makausap ang inyong ama. Muchas gracias, Padre. Ngunit na nalilitan at baka kami mahuli. Si
Sige, tignan natin kung sino masusundan ngayon. Santiago? Santiago? Oh! Padre Damaso! Napatid po kayo ng padalo sa aming tahanan. Nais ko lang kayo usapin. Hindi ka dito. Kailangan kita kausapin sa tahimik na lugar. Tandaan mo lang mabuti ang sasabihin ko sa iyo, Santiago. Nais ko lang iniisip ang inyong kapakanan. Sige po, makasusunod po ang iyong utos. Bueno, aalis na ako. Sa kaban ni Tiago ay pinatay niya ang pinasindi niyang kandila kay Maria Clara. Pare-pare ang bagong libing ang mga yan. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto at mga buhok. Masyado ka naman maselan. Kung ikaw pa ang humukay ng ginawa ko, isang bangkay na 20 araw ang nailibing. Madilim ang gabi nun, umuulan, namatay pa nga ang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang sinabi mo. Nakakatanggal ang mga pako sa ataol, kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay at binuhat ko pa yan sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang mga bangkay? Sinong nag-uutos sa'yo? Sino pa? Kung hindi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Parang ang Guardia Civil pag magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki, ilibing ko sa libingan ng mga inchik na hinukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan, saka malayo ang libingan ng mga inchik. Ayoko na maghukay! Natamaan ko yung isang bungo! Nabiyak! Paniguradong hindi na ako makakatulog mamayang gabi. Alam niyo po ba ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamaan ko ang halamang adelpa at puntod. Nilagyan ko ng malaking krus upang hindi ko makalimutan. Tinuro ni Ibarra ang sepulturero. Akala ko ba alam niyo kung saan ang puntod ng aking ama? Pasensya na, Ginoo. Natatandaan ko. Nandito lang yun. Tanong ka nga doon sa sepulturero bakit ganoon ang puntod. Bawalang galang na po. Alam niyo po ba ang puntod na may malaking krus? Na may pangalan na Don Rafael Ibarra? Walang galang na po. Alam niyo po ba kung saan ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Yung puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon, bakit mo hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At bakit mo naman ginawa yun? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at malakas ang ulan, kaya inilaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon,
Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, na kundi yung pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio, magkapatid na sakristan ng simbahan. 10 taon gulang si Basilio habang 7 taong gulang si Crispin. Crispin, napakagong aking patunogin ng banimaw. Magpahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede, papagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala, ilang daw ang sweseldoin mo ngayong buwan? 2 reales na lang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabili ng nako ko na ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa sakristan mayor. At ang sinasabi nilang ninako mo, na 2 onsa ng ginto, 32 reales iyon. Kumbaga, 32 kamay. Hindi aabot ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura at lalo na ang sakristan mayor. Napakasinungaling niyan lahat. Umuwi ka na lang nga ngayon, kaka. Sabihin mo si Inang na ayaw na natin magsakristan. Alam ko naming mapapaniwalaan ka ni Inang kaya ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Sabi mo sa Inang na may sakit ako, kaya hindi ako makakauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga kasaway na bata, tay-taylan tayo. Ikaw ba tayo maganda sa bahan na to? Ikaw, Basilio, umumulta ka ng 2 reales kahit sa hindi magandang tunog ng kampan. Hindi ka rin uuwi ng alas 10, kundi alas 8 ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Masagot ka pa? Ikaw, Crispin, di ka uuwi hanggat di mo nilalabas ang 2 kantong pintong nihakaw mo. Hindi naman ninakaw yun eh. Wala akong ninakaw na kahit ano. Sasagot ka pa? Itong sa'yo. Huwag po! Maawa kayo! Huwag mo pagilan. Dinala ng sakristan mayor si Crispin sa isang silid na kung saan pinaslang niya ito. Asa ng salapi? Patawad po, hindi po ako yun! Sabi, asa ng salapi? Huwag po! Hindi po ako yun! Patawad po! Patawad po! Sa labas ng bayan, isang ina ang masaya nagluluto ng tuyong tawilis at tapang baboy ramo na hiningi kay Piloso Potasio. Naku, siguradong magugustuhan ni Crispin at Basilio ang aking pinundang pagkain. Nakikita kong gutom na sila mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis habang pinipigaan ng kamatis. Buti na lang nakahingi ako ng tapang baboy ramo at patong bundok mula kay Piloso Potasio. Sigurado ako maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Nagugutom ako, Sisa. Aba, mukhang masarap ang iyong inain. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Aalis na ako. Hindi mo ba hihintay ng iyong anak? Ang alam ko ay sasweldo ngayon si Basilio. Hindi na. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Inang! Huwag kang mapalala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. At nahiwan siya? Siya ba'y buhay? Salamat sa Diyos at siya buhay. Naku naman! Natulog ang mag-ina sa kanilang palapag. Naglaro pa rin sa isip ni Basilio ang sinapit ni Crispin. Sa kapaguran nakatulog si Basilio at nanaginip tungkol sa kanyang kapatid.
Bitawan mo, hindi po ako yun. Salamiasan ng salamin! Crispin! Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyapan. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng dalawang magnanakaw? Oo, ako po si Sisa. Hindi ba magnanakaw ang aking mga anak? Isang sayaman ay salapi. Ikaw na lang dadalhin namin sa kwartel dahil hindi namin makita ang iyong dalawang anak. Oo? Wait, dali lang po! Wag po! Oh, din ka sa bilangguan. Diyan ka mananatili hanggat di mo tinuturo ang dalawang magnanakaw na anak. Ng baliw, awit na walang laman. Inilagay ng Guardia Civil si Sisa sa isang kulungan. Nakarating ito kay Alpares at nagpagdesisyonan na palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Iyan ay kasalanan ng kura. Pakawalan ng bihag at huwag nang abalahin kailanman. Kung gusto ng kura makuha ang ginto, sabihin mo ay manalangin siya kay Santo Tomas. Siya ay isang kura. Hindi niya ba alam ang mga bagay na yon, ha? Basilio! Crispin! Mga anak ko, nasa na kayo? Inang! Inang! Nasa na kayo? Crispin! Andyan ba kayo? Tandang taso! Andyan pa ba ang mga anak ko? Wala tang tao. Kinaumagahan, nakita si Sisa sa isang bayan. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Panay diamante at hilas. Oras magbad, kulay ahas ang balat. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Mahal kong mga anak! Ang ina! Nakita mo ba ang anak ko? Hindi? Hindi? Ikaw po na! Nakita ko na ba ang mga anak ko? Hindi! Hindi! Nakita niyo ba anak ko? Sinasakit ka niya, Basilio? Hindi ba? Ihanda ko muna ang lahat ng gamit bago magbukan liwayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y pinagmamasdan niya lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Minsan hindi ko na naiintindihan ang lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Itinatanong niya sa akin kung napapaginipad ko ba ang mga sulat at ang aking ina. Alam mo namang bawal yun. Nasa tradisyon na natin yun eh. Tsaka isa pa, andito na siya. Magandang gabi, Padre. Magandang gabi, Ibarra. May kasiyahan kaming idaraos. Maaari po ba kayong pumunta? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat gaganapin. Malapit po sa puno ng balete. Yun po ang napiling lugar ng mga kababaihan. Para mapatunayan ko sa iyo na ako'y walang sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya.
Maria Clara, aalis na muna ako. Padre Salvi, maiwan ko na muna po kayo. Napakasarap maligo dito sapagkat may... Oh my God! Ano pa? Ito ang aking ilog. At doon ang mga buhaya. Pwede mo ba mangisda dyan? Pwede. Saan po yung pangisdaan? Dito mismo. Nagsigawan ang lahat. Tumalon si Crisostomo na may hawak na patalim. Nagulat ang lahat. Bumula ang tubig. Tumalon na rin ang mga ilan ng mga lalaki para pagtulungan ng dalawa. Pero bago pa man sila ay makakapit sa dalawa, napatay na rin sa wakas ang buhaya. Nung sumunod na umaga, ay nanghingi ng payo si Crisostomo Ibarra kay Piloso Potasio. Nariyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko pa po ata kayo. May maipaglilingkod ba ako sa'yo? Nais lamang po ako isang bunisana sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglipiko? Dahil sa panahon ngayon, mahuhusgahan lamang ang aking magawa. Ngunit ang susunod na henerasyon ay higit na matatalino at maintindihan nila ang aking mga sinusulat kumpara na ngayon. Anong wika po ba ang inyong sinusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gawing hieroglipiko ang ating wikang Tagalog? Maaari. Nais ko lamang po sanang humingi ng payo sa inyo na gusto pong magpatayo ng isang paaralan kagaya na lamang ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Para na rin sa alaala ng aking kasintahan. Pangarap ko din yan. Pangarap ng isang baliw. Ngunit bakit kayo hingi ng payo sa akin kung ang tingin ng mga tao sa akin ay isang baliw lamang? Naniniwala ako na matutuloy ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung maniniwala ka sa mga taong sinasabi ko. Naniniwala naman ako na isa siyang makapangyarihan. Ngunit hindi ako pabor na siya ay magiging pang-abuso. Naniniwala ako na ang taong bayan ay naniniwala sa isang pamahalaan na may mabuting pananaw. Ang pamahalaan ay sumusunod lamang sa mga sinasabi ng kura. Sumusunod lamang ang pamay sa idinidikta ng isip. Parang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal at darating din ang panahon na yun. Naiintindihan ko naman po ang inyong nais sabihin. Ngunit kailangan nyo rin pong maintindihan ang aking sasabihin. Na ang utos galing sa itaas ay hindi dapat binababa. Masyadong mapang-abuso ang namumungkulan. Dalawa lamang ang inyong pagpipilian. Ang yumukod sa namumungkulan o hindi yumukod na may kapalit na kaparusahan. Di ko ba pwedeng mahalin ang aking bayan at ang bayan ng Espanya? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Sapagkat ang iyong lupang tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga tao nagpapahalik ng kanilang kamay. Nagpapahalik ng kanilang kamay? Hindi niyo po ba naalala na sila ang pumatay sa aking ama? Ayoko na po sana siyang idamay para po sa kapakanan ng relihiyon. Hay, iho. Huwag niyo muna gawin ang inyong plano kung hindi niyo pa lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Matutulungan kaya po nila ako sa pagpapatayo ng paaralan bilang tulay sa bayan mula sa kamangmangan? Mabiguman kayo, nakatuwang ginawa niyo pa rin ang nararapat niyong gawin. Ngayon, naniniwala na po ako sa inyong sinasabi. Sana hindi po siya tulad ni Padre Damaso. Salamat po, Ginoo. Ako'y papatungo na. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda. Na dinaluhan ng maraming tiga-alta de sociedad, nag-usap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri at ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi niyo pinagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya. Nakakatawa ito. Kumukuha kayo ng mga plano ng serbisyo sa Indio? Ako na lang sana gumawa ng gusali na yan. Subalit ang mga gusaling ipinapatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto.
eksperto, ang paaralan ay binubuo lang lamang ng 4 na pader at isang bubong. Sandali lamang, Padre Damaso. Babayad kayong lahat. Nagagalit na nga yung Panginoon sa inyo. Ang iyong ama, hindi ko siya naging matalik na kaibigan. Isa siyang erehe at pinabustero. Walang dapat malipunta sa aking ama. Ang demonyo na ito ay nagbabait-baitan. Dapat ka lang mamatay. Huwag, Senyor. Huwag mong hayaan magkasala ka sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre, dahil papatay na kita. Crisostomo, wag para sa akin. Maawa ka sa kanya. Isipin mo naman ang Panginoon. Naghihinang binitawan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala. Isang araw sa bagong opisina ng Kapitan General. Pamahalan, kung nais niyong panitulutan ay nais kayong makita ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ay sinasabing nakalitan ni Padre Damaso? Opo, siya yung napatawan ng excommunion. Papasukin siya. Gusto ko siyang makausap. Pinapasok si Ibarra. Oh, si Mel Ibarra. Magandang mabag ko. Nang kamahalan makilala kayo, sino Ibarra? Ginulat ho ninyo ako sa inyong kagalingan, kamahalan. Sa bansang ito ay minsan hindi ako tinuring na isang mabuting tao. Sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado kang di ka magagalaw ng mga pare hanggat ako namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin mga archbishop na sumulat sa Santo Papa upang may tinan nyo komunikasyon. Kahit ako, gagawin ko rin yun kapag ginawa sa akin apa. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pati sa Madrid ay sikat ang iyong kausayan. Naway pagpalain pa kayo ng Diyos. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat, Don Ibarra. Sige lang po, alis na rin po ako. Maraming salamat. Maraming salamat sa Padre Ibarra. Maraming salamat din sa inyo. Kat mo. Mula sa araw mo ito, Alcalde, inahabilit ko sa iyo na proteksyonan mo si Sr. Ibarra at suportahin ka sa mga atitay. Masusunod po. Sa gabing iyon, ang senyora ng Alperes na si Doña Consolacion ay nakatingin sa daan habang hinihintay si Sisa upang saktan at latiguhin. Dito. Vamos magkantar ikaw, Guardia! Dila esa mujer que canta tagalo. El no atiende. No hace faltar ser español. Kung hindi man tayo hanggang dulo, huwag kalimutan. Tigil! Huwag kang lang kumanta! Huwag kang kumanta! Nahihirita ako at naririndi ako! Magtigil ka! Guardia! Baila! 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 Guardia! Alisin siya. Tiburcio, ayusin mo yun. Don Tiburcio at Doña Victorina. Magandang umaga. At ba't kayo napadalaw rito? At gusto niyo bang bisitahin si Clarita? Che, sorry. Ito ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadaña. Ito ang kanang kamay ng Kapitan General. Magalang na yumuko ang binata. Ang mga maleta ay dinala sa itaas at sinamahan ni Kapitang Tiago ang mga panauhin sa kani-kanilang silid. Ha? Totoo ba? Ang Kapitan General pumunta dito? Hindi pwede! Oo, maupo ka muna. Hindi yan pwede. Ba't wala ako? Tiburcio, ito ang aking anak na si Clarita. Sabihan. Pinulsuhan ni Don Tiburcio si Maria Clara. May sakit. Ngunit, mapagagaling.
Sa umaga ay likin at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinabulos. Nako, Clarita, huwag ka na mag-isip. Tiago at ay ang asawa ko ay galing Europa. Ito nga pala, Clarita, ang pinsan ko si Don Liñares. Isa siyang magaling at mahusay na lalaki. Si Clarita. Maria! Padre Damaso. Maria! Ano nangyari sa iyo? Hindi ka mamamatay! Hindi ka talaga mamamatay! Padre, kalma. Gagaling din po ang iyong inaanak. Ito nga pala, ang aking pinsan, si Don Alfonso Liñares, yung bagong ipapakasal sa inyong Clarita. Mas matino po to. Ikaw yung inaanak ni Carlicos. May liham siya sa akin na ukol sa iyo. Hindi kita nakilala. May tanong ako sa iyo. Marunong ka ba magsulat ng Espanya o magbasa ng Espanya? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Central. Tama. Diyos ke, hindi ko makalain. Parang isang mahinhin na babae. Alam ko, bibigyan kita ng babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Tama na. Clarita. Pangit ang mga bahay. Tunay na Indio lang ang makakatira sa ganitong. Wala. Dumanga kayo? Kami maharlika ay dapat bigyan nyo ng daan. Ikaw, saan nakatitig? Tingkid ka? Mahal kong esposa, huwag kang gumawa ng skandal dito. Nakakaya ka sa mga tao. Tumarang kung ayaw mo lumipad ang pustiso mo! Kayo? Naiingitan ko? Oo nga pala. Pinaiingitan ko nga pala mga pulutin nyo. Alahanin mo to, Doña Alperez, ha? Hindi ako katulad na probinsyano katulad mo, sumisip-sip sa Alperez. Alam mo ba, sa sobrang noble namin, ang Alperez mo ay hindi makapasok sa bahay, kundi nag-aantay sa labas ng pisto. Aba, Excelentísima Senyora Popos! Hindi nga nakakapasok ang mga Alperez sa bahay namin, kundi katulad ng mga Pinay mong asal! Ikaw, ha? Talaga ng gulo? Bakit? Gusto mo? Mais ka nga! Gusto mo? Tara! Gusto mo? Tara! Huwag ko kawakan, ha? Sana! Ganun, ha? Sana pala, ha? Napakatiri! Ano yun? Napakatiri! Lumayo ka nga sa akin, babae ka! Joseph! Konsenasyon! Anong gulo na naman ito? Tigil kayo! Hiya sa mga tao! Yung asawa mo, ha? Wala mo ng bagong damit ng dugit na, oh. Wala kang pera. Kukuha ka ng pera. Ganun sa sundalo mo. Yun naman silbi nila, di ba? Ngayon, bumili ng asal. Mga walang modo. Hiya ka. Inuringang mayaman, ngunit nakasayat sa lupa ang ugali. Tumigil ka, Alperez. Kung kapagtinta ka sa amin, parang kay ganda ng iyong moral. Huwag mo kami sisip to. Huwag natin ano yung mga walang pera. Makadera. Isang hapunan at ayaw kumain ni Maria Clara sapagkat nandiyan si Linares. Ayaw pumunta sa pagkainan. Ayaw kang pumunta sa pagkainan ulit nandun si Linares. Maria, di ka ba nagugutom? May narinig silang putok ng baril. Ano yun? Ano yun? Kailangan ng mga bintana. Si Ibarra ay nagmamadali upang makabalik na sa kanyang bahay. Ito na pala ang huling paalam niya kay Maria Clara. Paalam aking minamahal. Nagmamadali na si Crisostomo pupunta sa bahay niya. O aking minamahal,
Crisostomo Ibarra, buksan mo ang pinto! 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 Naaresto ka namin, Crisostomo. Resto si Crisostomo Ibarra, samantalang si Elias ay bumalik para iligtas siya. Para sa ikabubuti mo to, Crisostomo Ibarra. Sinunog ni Elias ang anumang mga dokumento na makakapinsala kay Ibarra. Ibarra, kailangan siya iligtas. Naku po, nabalitaan ko na susunog ang bahay ni Crisostomo Ibarra. Pinapatawag yata tayo doon. Tara na, Elias! Tara na, Ibarra. Liligtas kita. Elias! 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 Maintindihan Crisostomo Ibarra! At tuluyan ng lumisan si Ibarra at hindi alam kung saan tutungo. Kumapit ka sa akin. Natakot ka, Ihan, no? Hindi mo naisan ang pagpunta ko dito? Nandito ako para masaksihan ko ang kasal ninyo. Oh, hindi mo ako kinakausap. Wala ka bang tiwala sa inaama mo? Mahal ka ba ako? Tulungan ninyo ang aking ama para matigil ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Ibarra, ako'y umasa, lumaban at nanalo. Bakit pa ako namumuhay pa at nagtitiis? Hindi hahamak na hindi pa si Linares kay. Maaari ako magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Ngunit ngayong patay na siya, walang sino magtatawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Hindi ko inaasahan ng kalungkutan yung iha sapagkat gusto ko lang ko mabigyan kayo ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mo akong hayaan maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre, hindi mo alam buhay sa kumpento. Matanda na ako, Maria Clara. Hindi ko na ito mabibigyan ng gabay sa iyong isipan at kaligayahan. Ang kumbento ang kamatayan! Diyos ko, pinaparusahan mo na ba ako? Huwag kang maging madre. Huwag kang mamatay ng madre. Diyos ko talaga, pinaparusahan mo na talaga ako. Inang! Ako to, si Basilio! Inang! Inang! Ako to! Si Basilio! Inang! 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 Ako to, si Basilio! Huwag mo ako saktan! Gumising ka, Inang!
Inang! Gumising ka! Inang! Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako. 2 araw na ako hindi kumakain na uminom man lang. Hindi rin magtatagal na ako'y mamamatay. Sunugin mo na lamang ang aming bangkay ng iyong ina. Mamamatay ako na hindi ko nasisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mapapalad na makakita sa kanya. Huwag niyong kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin lang. Go. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng kapalastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, wala akong alam. Ay, sorry. Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon. Ano man iyon, siguro. Kung ano man iyon. Sino? Sigurado akong hindi ako yung hinahanap mo. Na kung hindi si iyon, sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lamang na hindi ako ang iyong 3 1 2 3 2 3 Go. 3 Go. Inang pumangay ni Sedi. Pakaingay yan. Go. O siya, maiwan ko na muna kayong mag-amat. Walang anuman, Iha. Ngunit, nakalimutan ko na. Go. Papasalamat talaga ako sa Diyos na biniyayaan niya ako ng napaka-nakalimutan. Go. Mga kasama, magandang gabi. Wait, ba't hindi ko nagsasalita? Go, lakad. Mukhang iisa lang ang upuan dito sa... Hoy, teka lang, huwag ka muna magsalita. Go. Go, lakad. Lumakad ka na. Mukhang iisa lang ang upuan sa kabisera. Sabi nga, huwag ka muna magsalita. Sabi ko na ba eh. Pag andi dito na ako. Pag andi dito na ako. Go! Nakikita ninyo yung mga bata na pumupunta sa... Go! Nakikita ninyo yung mga bata pumupunta sa Europa. Bayaran mo na kaya yung sinabi mo na ninakaw nila sa isa sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko kay Sacristan Mayor. At ang sinasabi nila ninakaw mo na 2 onsing ginto, yun ay 32. Kinang ang inabot ko kay Sacristan Mayor, yun ay 2 onsing ginto. Hindi, 2 multa. Go. Ihahanda ko muna ang lahat ng gamit. Gula. Sige. Yeah, yan yung way niya of insulting people. Pag ayaw niya ginagawa mo, siya na nagagawa. Ay, yung biglang galing insult niya sa kamang mara. Nagdudol nga naman ako. Pag-insulto ko, Bakla ko kaibigan. Si BFF Fergie. Nagdudol nga naman ako. Si Abangers. Nagpipirla ba kayo? Yes. Kung yung nanyaris namin, ay! Tingin ko kay Crisostomo Ibarra ay alam kong isa siyang pilibustero. Ay, hindi pa. Go! Yeah, move na!
시삼산 우실라ตัวละครนิติการสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและต่างๆกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นรัฐบุตรีสร้างเพื่อความเป็นตัวเท่านั้นโดยไม่ได้มีศาสนาที่น่ารักสุดสันใดที่ช่วยขึ้นในเรื่องรถใช้ไม่ทันอะไรอย่างแน่การรับชมKian, tabi dyan. Pitikin mo pre, pitikin. Wag na ito, pitikin mo pre. Uga mo. Ano, pag naput punta yung mo. Kian. Hindi ka nadidiri yun? Hindi. Laki-laki kong dikit. Libre yung ano nyo kasi pakal nyo yun na pag nadigitan ka. Parang... Reaction. No, mali. Tapos na. At 2 araw na akong hindi kumakain o uminom man lang. Mamatay ako. Ay, mali! Grabe, ang ganda ng directoriability nila, oh. Yeah. Go. Maria. Kasi nakangiti. Go. Maria. Kasi kapag nakatigil, para siyang nakangiti. Go. Pangat mga bahay. Tunay na pang Indio. Pero daan. Mamaharap ka lang dapat. Oh, ba't ka nakatitig? Lingkit ka? Mahal Kayo? esposa. Ay, mali. 1, go. Pangat mga bahay. Teka lang. Ano ba? Gusto mo talaga ng gulo? Oo, ano ba? Bakit? Gusto mo ng gulo? Oo, ano? Bakit? Bakit? Ano? Bakit? Go. Nangiti si Angelica. Ulit, alata. Okay lang kahit ang hindi. Nag-aaway sila ng Dapat masaya. ngiti ko. Ano? Ha? Ganun na lang? Ganun talaga. Go! Tapos dapat ano? Wait! Ako talaga sinatarget nyo! Mga crocodile! Binata. Ingat. Binata. Maging maingat sa mga leash. Aral sa inyo. Pinapataw. Pre, ba't ka? May live pa nga ako. Gumana na ako, pre. Diba, mali ko ba ready na pala siya? Parang bigla na lang. Ayan, di ba? Ate ko recording na 10 seconds ago. Weh? Sabi 3. Madalas, ang sobrang kapanatagan. Ikakat yan. Ikakat yan. Ikakat yan. Ikakat yan. Ikakat yan. Ang ingay mo. Na si Don Rafael. Tingin mo kay Kobe yung Ang script. Ay, huling nakita hininga. ko rin. Yun ba yun? Ang huling hininga ay ang nagdadala sa atin sa sobrang kapahamakan. Bakit tumawa? Sabi niya, ang nagdadala sa atin sa sobrang... Madalas,
ilang mga madalas sa sobrang kapatanagan ang nagdadalasa sa atin sa ilang mga kapahaba. Madalas ang sobrang kapanataga ang nagdadala huling hininga ng iyong ama. Mulis ka nga, Gran, nakapatawa ka eh. Basta alis! Game. Ito, yung lightning. Madalas. Ito. Bagay umiilaw yung ano niya. Madalas sa sobrang kapanatagan. Game na? Game. Oy! Game. Patawad po ay kailangan. Okay na? Patawad po at kailangan ko nang umalis. Ubaba. Don Ibarra? Go! Kamahalan, kung papahintulutan nyo ay nais kayo makita ni D. Tumatawa! Go! Opo, at ang patawan ng ex... Go! Opo, at siya ang napatawan ng excommunion. Aminta ka. Papasukin niyo siya. Papasukin mo. Yun ang sasabihin mo ron. Go! Opo, at siya ang napatawan ng excommunion. Papatuloy mo siya. Gusto ko siyang makita. Tama lang yun! Hindi ko na pronounce eh. Go! Opo, siya yung nakasuhan ng... Nakasuhan na. Go! Oh, Senyor Ibarra! Mabong po kayo. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor. Go! Oh, Senyor Ibarra. Magandang hapon. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor Ibarra. Gilon! Go! Tungkol sa pagkakalitan ng... Go! Ang ginawa ko. Huwag ka na agad. Go! Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Mac. Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso. Uy, ano ba? Kalain na. Go! Tungkol sa Game na ba yan? Oo. Game. Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso. Sinisigurado ko sa inyo na hindi ka gagalaw ng mga pare. Hanggat ako namumuno sa bansa nito, kakausapin ko na rin. Go! Tungkol sa Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso. Ang pagkaintindi ko kaya't paghahalikan ninyo ni Padre Damaso. Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado kang hindi ka magagalaw ng mga pare. Hanggat ako namumuno sa bansang ito, kakausapin ko na rin mga arsobispo na kausapin natumulat pala yun. Oh. Huwag ka tumita line. Mga tawa kayo. 1, 2, 3, go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa inyo hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin mga arsobispo na sumunod sa Santo Papa upang maibyanan niyo kami. Go! Tungkol sa Tama. Lock in ito. Game na. Ano masasabi mo? Game na. Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa inyo hindi ka... Okay na, no? Go! Tungkol sa pagkakalitan ni Padre Damaso, sinisigurado kang hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin mga arsobispo na sumunod sa Santo Papa upang may kanan nyo kami ng aksyon. Kahit ako, gagawin ko rin yun kapag ginawa sa akin apa. Ina mo?
Gracias, kamalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pati sa Madrid ay sikat ang iyong kahusayan. Ganun ba yan? Oo, dahil ko kati. Palain pa kayo ng Diyos. Bueno, may putang ina. Go. Ikaw, hindi ko paano na ito. Mula sa araw na to, Alcalde, ilang mabili ko kayo si Ibarra at suportahan. Sige. May nakita akong isang batang palaboy at kawawa. Tapos nilapitan ko siya at tinanong, "Saan ka nakatira? Dumpster. May pamilya ka pa ba?" Nothing. Anong pakiramdam na nabubuhay na hindi naliligo? It's difficult. Ngayon, bibigyan ko siya ng kakunting damit na galing sa Shein at ayaw niya pa itong tanggapin dahil nahihiya siya. Pero sabi ko, hayaan niya. Binigay ko. At dito nagtatapos ang ating bloopers. Maraming salamat po sa panonood ng film namin. Bye-bye!